Makinariang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1. Basta Makinariang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Basta Makinariang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Basta Makinariang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Basta Makinariang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Basta Makinariang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Basta Makinariang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Basta Makinariang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Okay. 12 minutes past 10 in the morning. Usapang RCEP na. Modernong pagsasaka, Kaagapay na magsasaka. aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yes. Good morning mga ka-Radio Agri. Narito po muli ang Usapang RCEP. Kasama niyo ako si Keith Santiago, ang inyong host. At kasama ko ngayon, Marife Carpio. and also today, kasama po namin ang isa sa aming lead o project leader po sa Applied Communication Division, Sir Jet Molek Subaba. Magandang umaga, sir. Hello, good morning. Good morning sa mga listeners natin sa Radio Agri 90.1 FM. First time kong mag-guest. First time ni sir, no? First time. Oo. Madaming beses na to. Actually, kanina nga, parang may napag-usapan sila. Oo. So, ito ata yung impromptu guesting ba to? But anyways, yun nga po, maganda po ang usapan natin. Lalo ngayon ay first live stream natin dito sa Usapang RCEP at kasama natin ang ang isa sa mga nagtaguyod at nagsimula ng strategic communications
sa RCF Mechanic. Akala ko ng Philmec. Talagang grabe. Kinabahan niya na si Sir Jeff. Kinabahan ako doon. Siya ang nag-lead ng Youth Yeah. for Mechanization. Oo. And at the same time, siya rin yung nanguna sa comms team during sa first phase ng implementation ng RCEF. So, kumustahin naman natin si Kuya Jet. So, Kuya Jet, kumusta ang iyong araw ngayong Wednesday? Okay naman, productive. Very productive. Very productive. Very visible tayo sa radio today. And masaya naman ang araw natin. Yes, and batiin naman natin yung mga viewers natin dyan. Hello sa mga nanonood dyan. Yung nasa gilid mo na sila. Yes, yung pinakamalapit. May Hello live po. audience na. Oo. Hello. Kung pwede lang natin makita, no? Hello to Kuya Dos, Ma'am. Kuya Lloyd and Ate Jo. And yung nasa booth natin, ang Kuya Ray, Faydan, Milet, and Colleen. Ayan, hello. Hello sa inyo sa lahat na nakikinig at nanonood po ng ating live stream dito lang sa Usapang RCEF. Makapanood nyo po kami sa Radio Agri 90.1 FM Philmec. Live po ito sa Facebook page. First live stream po. Pasensya na at ang pinangako naming first news ay si Kuya Dos, pero syempre mas better naman guest natin today. Yes, So, Better din yun. ano naman to, aabangan natin yung series natin dito, lalo sa live streaming natin. Guest, etong si Kuya Dos, host na siya. Co-host natin siya para sa another segment ng ating Usapang RCEF program. So, yun nga po, kumustahin ko naman ang araw mo, Mai? Ako, ate, ang aga ko nagising kanina, hindi ko rin alam kung bakit. medyo late ako natulog, pero ba't ang aga ko nagising? Siguro, medyo excited ako kasi alam kong magra-radyo tayo ngayon. Yes, and at the same time kasi na-postpone, since nasa-suspended ang work natin nung Monday, dapat Monday ang live streaming ng Usapang RCEF, diba? So, na-reschedule siya today, and yun nga, kasama na natin si Kuya Jet. So, yun nga po, mga tagapakinig, unang live streaming ng Usapang RCEF. At ngayon ang pag-uusapan natin ay about sa Philmec Strategic Communications, ang ginagawa po ng Philmec in support sa RCEF Mechanization Program. And para sa unang tanong, mag-start na tayo at alam ko mauubos yung oras natin So yun po, Kuya Jet, kumusta po ang implementation ng RCEF team po pagdating sa suporta nila sa communication support nila sa RCEF mechanization? Over the last 6 years, we're able to improve and progress sa nagkadadaang 6 na taon dito sa RCEF mechanization program sa ating communication support. Madami tayo actually naging challenges throughout the years. Pero up to today, we're performing at our best so far. And nakita natin iba't iba mga interventions natin on the ground for both dissemination and for packaging and dissemination. So lahat po yun ay talagang naka-full blast tayo. So we're able to produce a lot, millions of IEC materials, Keith. And nagkaroon din tayo ng mga thousands of graduates sa ating mga iba't ibang dissemination, mga knowledge sharing and learning activities natin across the country, yung 57 provinces na sakop ng RCEF mechanization program. So yun, marami tayong mga ginawang pakulo, especially during the pandemic. We did not stop. Actually, we were the voice nung pandemic na yun na we shared yung advocacies natin and especially mechanization dun sa ating mga embedded audience. Yes. So nakita nga talaga na naramdaman ang Philmec, especially during pandemic, So kitang-kita yung mga communication interventions kasi pagdating ng pandemic, itong social mode natin, yung new channel natin, yung ginamit talaga natin to disseminate yung information about RCEF mechanization, especially yung ginagawa ng Philmec in times of pandemic. So nakita ko naman yung pag-progress natin from 2019, 2020 hanggang ngayon 2024 for the last 6 years ng implementation. Alam ko from 3 staff nga tayo nagsimula, ngayon isang pamilya na, parang 20 na tayo sa Philmec RCEF Philmec Comms, RCEF Comms. But yun. So, ikaw naman, Mai, as part din ng communications group, ano masasabi mo naman yung mga experiences mo pagdating sa mga ginagawa natin? Ayun, ate,
yung Youth for Mechanization kasi, syempre kasama tayo, nag-i-implement yan. Kasi as part of the youth, kasama tayo sa field. So kapag nag-field talaga, maraming mga nagtatanong sa atin, nag-inquire kung para saan daw ba yung Y4M, kung sino daw ba ang beneficiaries nito. Tapos, recently lang, nag-travel kami sa Bohol, kuya. Parang may nagtanong kay Ate Kit kung pwede daw ba na malaman niya kung ano yung Y4M, yung Youth for Mechanization, ganyan. So, kaya ikaw din, kuya, talaga yung napili namin para sa kanila, total live stream naman to, kahit ulit-ulitin nila yung information, di ba? Ang main topic po talaga ating mga karadyo is about Youth for Mechanization. Ano ang ginagawa ng Philmec Strategic Communication pagdating sa Youth for Mechanization under RCEP Mechanization Program. So, yun po, mga tagapakinig, magbabalik po ang ating programa matapos ang ilang palalat. Narito po, pakinggan nyo po or panoorin nyo po ang Youth for Mechanization video after ng isang ating patalastas. Hoy, Mare, Basta Makinaryang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Basta Makinaryang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Basta Makinaryang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM. Tumatandang mga magsasaka. Kawalan ng interes ng mga kabataan sa pagsasaka. At pambansang seguridad sa pagkain. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nabuo ang advokasya ng Philmec sa panghihikayat ng mga kabataan sa pagsasaka na tinatawag na Youth for Mechanization o Y4M. Ayon sa pinakabagong datos na hango sa pananaliksik ng University of the Philippines, Los Baños, ang karaniwang edad ng mga magsasaka ngayon ay 53 years old. Kung hindi magbabago ang trend na ito, inaasahang sa susunod na 15 taon pa ay tuluyan ng tatanda at kakaunti na lang ang mga magsasaka. Kasunod nito, manganganib din ang pambansang seguridad sa pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang hirap ng trabaho sa bukid at ang mababang kita ang ilan sa mga dahilan ng pagkawala ng interes ng mga kabataan sa pagsasaka. Bilang pangunahing ahensya ng mekanisasyon sa Pilipinas, nakikita ng Philmec ang malaking potensyal ng mekanisasyon o paggamit ng mga makinarya upang maengganyo ang mga kabataan sa agrikultura. Ang pagpapakita sa mga kabataan ng mga magagandang benepisyo ng paggamit ng makinarya ay magandang paraan na sila'y mahikayat. Mula sa pagpapagaan at pagpapabilis ng gawaing bukid hanggang sa pagkakaroon ng mas mataas na ani sa mas murang halaga ay ilan lamang sa magagandang pakinabang ng mekanisasyon. Layunin ng Y4M na mabago ang imahe ng agrikultura sa pananaw ng mga kabataan sa pamamagitan ng paggamit ng mga makinarya mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa paggigiling.
Hindi kalabaw, kundi 4-wheel drive tractors na ang gamit ngayon. Hindi na maghapong nakayuko dahil sa mechanical rice transplanters o precision seeders sa pagtatanim. Goodbye na sa kari dahil narito na ang rice combine harvesters. Wala na ring highway drying dahil sa mechanical dryers at mas marami na ang masasalba sa makabagong mga rice mills. Isa sa puso ng isang Y4M advocate ang ACT's commitment. A. Para sa adoption. Hinihikayat ng mga advocates na tangkilikin ang paggamit ng mga makinarya sa pagsasaka. C. Para sa champion. Himukin ang iba pang mga kabataan na bumalik sa pagsasaka sa pamamagitan ng mekanisasyon. C. Para sa connection. Makilahok sa isa sa mga networks ng Y4M na bubuuin ng programa batay sa kanilang interes. D. Para sa training. Magsanay ng mga kaalaman ukol sa mekanisasyon. S. Para sa support. Ipahayag ang suporta sa mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa mekanisasyon at pagsasaka. Maisasakatuparan ang programang Y4M sa pamamagitan ng pagtatatag ng iba't ibang networks sa ilalim ng advokasya. Ang mga networks na ito ay gagawin sa pamamagitan ng online registration ng mga interesadong kabataan, mga young professionals at mga anak ng magsasaka. Kabilang sa mga networks na ito ay ang Young Machinery Operators Network para sa mga kabataang nagpapaandar ng mga makinaryang pangbukid. Young Small Engine Mechanics Network para sa mga kabataang mekaniko ng mga makinaryang pangbukid. Young Mechanization Specialist Network, mga kabataang may talento sa pagtuturo na handang magsanay. Young Farmers Network, mga miyembro o magsasakang anak ng miyembro ng FCAs na benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. At Young Agripreneurs Network, mga kabataang nagka-custom servicing gamit ang makinaryang pansaka. Ito ay bukas para sa mga kabataan mula 18 hanggang 35 years old. Sumali ka na! Layunin ng PhilMech na baguhin ang kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas. Kaya naman, nais itong magsimula sa kinabukasan ng bayan, ang mga kabataan. Ito ang Youth for Mechanization. Ito ang kinabukasan ng magsasakang Pilipino. Secured nation for everyone. Nagbabalik ang usapang RCEP dito lang sa 90.1 Radio Agri 90.1 FM. At yan, ang pinag-uusapan nga natin, Ate Kit, ay tungkol sa Y4M, no? Yes, bilang proof na rin na puro maraming kabataan dito sa PhilMech. Last week or last week, yes, nag-field tayo sa Bohol. Ang comment ng isang LGU sa kanila ay, bakit parang puro bata yung mga taga-PhilMech? Kasi parang kung hindi kami nakasuot ng ID, kuya, hindi nila malalaman. O kung hindi kami naka-uniform, hindi nila malalaman. Kasi para lang daw kaming OJT. Sabi nila. Actually, may kumausap sa akin, sabi niya, Ma'am, OJT ba kayo sa PhilMech? Hindi, sir. Nagtatrabaho na talaga kami sa PhilMech. Kasi yun yung proof na puro ang candidate natin dito sa PhilMech ay puro youth talaga. Naniniwala tayo sa future ng mga kabataan natin. Yes, and we always invest in the next generation. yes, tama yan. So, at dahil nga Youth for Mechanization yung pinlay natin na video at yung main topic natin is about Youth for Mechanization. Unang tanong, Kuya Jet, no? So, ano po ba ang Youth for Mechanization? Ano ang Youth for Mechanization ng PhilMech? Okay. Ang Youth for Mechanization ng PhilMech, ito po isang kampanya na kung saan ay gusto nating i-engage yung ating mga kabataan sa pagsasaka gamit yung mekanisasyon or paggamit ng mga makinarya. Kaya siya Youth for Mechanization. Gusto nating i-rebrand sa mga mata ng mga kabataan yung image ng agriculture na ito ay mas madali na, mas magaan ang trabaho at mas angkop talaga sa ating next generation kasi nga gumagamit na po tayo ng makinarya. Hindi na
na tayo maghapon ng kayuko sa pagtatanim, hindi na tayo kailangang mabilid sa araw o maging matagal, no, ang ating harvesting. So lahat po yan may mga makinarya na po tayo na ginagamit. So gusto nating i-rebrand sa kanila na ito na ngayon yung agriculture. So Y4M, ito yung pinaka goal ng Y4M sa ating agriculture sector. Apo. So ano na po ang mga nasimulan ng PhilMech pagdating sa Youth for Mechanization? Yung mga nagawa na natin in the last years ay nakapag-open na tayo ng online registration gaya ng nasabi sa video. And nasa less than 1,000 yung ating mga nakapag-register dito. Nakakapag-register sila every after campaign na kinakandak natin. Isa pa yun na ginagawa natin. We were able to join national, regional summits, and we also conducted mga campaigns sa mga SUCs at ilang mga partnerships natin with LGUs. At yung mga hindi ko makakalimutan ng mga campaigns, ito yung mga nangyari sa mga FCAs. So, lalo na dyan sa mga sa Visayas, Mindanao, ganyan. So, talagang house to house to. Para kaming nagbebenta ng mga encyclopedia. So, nag-house to house talaga kami, and we are campaigning for So, ito yung mga ginagawa natin ng ilang mga taon. And nagka-produce din tayo ng mga materials that will complement yung ating campaign. Sana nga dyan yung video natin and a lot of IEC materials to campaign for this Y4M. And meron din tayo na actually hindi man direct but meron tayong mga training courses na i-offer sa RCEF na kung saan mga graduates natin mga youth. Kaya makita mo sa field, marami na po dyan, nasa 19 to 23 years old, na talagang gumagamit po o sila po yung mismong mga machinery operators at kumikita sila mula dito. Yes. So yun nga Kuya Jed na. So paano na iba? Ano ang kaibahan nitong Youth for Mechanization ng PhilMech sa ibang programa naman ng DA? Okay. Ang Youth for Mechanization actually ay ito po ay nakahango po sa mga may pressing issues na meron tayo sa agriculture ngayon. Una na po dyan yung tumatandang mga magsasaka. So, marami tayong mga datos. Merong nagsasabi na sa 59 to 60 or 57 to 60. Meron naman nagsasabi na tayo sa atin pong pag-aaral dito sa PhilMech, nasa 53 years old. Pareha po ito ng UP, ng University of the Philippines, Los Baños. Gaya na nakita natin sa video. Ano man po dito yung tama, isa lang pinapakita nito, tumatanda yung mga magsasaka. And if this is the average age of farmers today, it only means number 2 na ano natin, pressing issue is walang interest yung mga kabataan. Walang sumusunod sa yapak nila. Bumababa. Yes. If the population is increasingly aging, it means walang pumapasok. Walang sumusunod na next generation sa mga farmers natin. At pinapakita ng isang pag-aaral ng UP na ang mga reasons po dito ay yung bigat ng trabaho sa bukid, syempre, ay ng mga youth natin, nahihirapan, naiinitan. And then ikalawa ay yung cost, no? Yung production cost nito na para bang nalulugi lang din naman. So kaya ito po yung isa pa na nasasagot din ng ating Youth for Mechanization. And actually if we are to push yung mga youth natin today into the old paths, I think that's not effective. Kaya nga we are pushing for Youth for Mechanization because we're trying to give them new ways, hybrid ways, complementing ways that they can engage with, no, by using machines into farming, ganyan. Parang sa gayon ay ma-involve natin sila. Mahirap to get them interested, no? Pero I know na walang imposible. I feel we will just do our best talaga to introduce to them na this is the face, the image of agriculture today. And lastly, if we can get them to join yung cause natin na to, itong Y4M, then we can ensure na merong workforce ang agriculture in the next more years. So, at kung merong workforce, meaning mas mapaprotektahan natin or ma-achieve natin yung food security in the coming years, which is threatened. Isa yun sa issues natin ng pinakamalaki, maging threatened yung ating food security if we don't have the next generation joining our agricultural workforce. So ito po yung mga hugot, ito yung mga pinagmumulan nung pagkabuo ng Youth for Mechanization.
At ilan po yan sa mga na-identify din ng Philippine Youth Development Plan na ginawa ng National Youth Commission. So, lahat yan naka-anchor doon. Makikita natin na it is really relevant to today's pressing issues. So, ganoon siya na iba. It focuses on mechanization, advocating machines, use of machines so that the next generation can easily engage. Yes, tama yun, no, May? Actually, oo, ate. Sobrang tama niya kasi sa panahon ngayon, lalo na bumabagyo, di ba? Meron tayong mga drying and milling facilities na pwede nating, at least alam na, sabi nga ni Kuya Jet kanina, may mga kabataan tayo na nagte-training na, di ba? So at least alam na nilang gamitin yon, mas makakatulong sila sa mga magulang or kung sino mang mas matanda sa kanila during harvest season, di ba? Hindi na sila katulad ngayon, ang daming lumubog, Kuya. Ang daming lumubog talaga. Parang nakakasad siya na makita na hindi pa rin pala natin nasasakop. Pero at least, may iba na nasa-save na tayo. We are moving toward it. And at the same time, kasi yung mga kabataan natin ngayon, diba, imbis na more on gadgets, but also, ngayon sila is involved na pagdating dito sa mga ganitong bagay, pagdating sa agriculture, is malaking tulong, lalo na kabuhayan nila to Kumaga dito sila kumukuha ng pagkain nila araw-araw. And then, there was one time na interview namin sa Negros Occidental, sa Nofark ito, isang anak siya ng farmer member, and then farmer leader na siya, si Bentley Tumalaytay. So, hello po kay Sir. Nabasa ko siya, actually. So, kumaga at the age of 18, 19 na siya ngayon. So, tinatap na siya as resource person ng LGU nila to talk about parang nag-trainer siya. So, kumikita na siya through the training courses na nag-undergo siya. Nagtuturo na rin siya ng mga mas matatanda pa sa kanya, mas may edad pa sa kanya ng mga farmer na mas dapat na mas knowledgeable, pero siya yung nagiging RP nila for that specific activities. So, sabi ko nga ganito, nung na-interview ko siya, ang ganda nitong advocacy ng grupo nila, and then leader din siya ng youth development nila sa probinsya. So, anytime na merong mas kailangan na ng youth na magtuturo, si Bentley yung tinatap ng LGU. So, that's nice. Ang gandang nitong Youth for Mechanization, lalong-lalo na ngayon, no? Yun actually yung vision natin sa future. Kasama yun na yung nasa workforce natin, yung mga operators natin are youth, yung mga nagtuturo sa mga training natin ay mga youth. So mga tinatawag natin silang specialist. Yung mga nagkukumpuni ng mga sira, mga mechanic natin, mga youth din, ganyan. And then yung mga nag-schedule, nagbibigay ng mga custom services, mga agripreneurs na youth din, no? So yun yung mga nakikita natin na in the future talaga. And we hope na yan mag-materialize. May mga ilan na nagsisimula, but I hope na mas dumami pa, katulad niya. So, another question, Kuya Jet, no? So, sa ngayon, si Youth for Mechanization is naka-anchor pa siya sa RCEF Mechanization, tama ba? Yes. So, ano po ang naging tulong ng mechanization, ng RCEF Mechanization pagdating dito sa... Actually, mas nag-materialize yung vision natin. Mas nakita natin na pwede pala talaga. Kasi nagpapamigay na tayo ng libreng makinarya gamit yung RCEF. And naisip natin na why not we ride this cause, this advocacy dun sa RCEF. Kasi eto na kumbaga parang if you're encouraging the next generation, you have to show them na it's easily availed. So thanks to Senator Cynthia Villar for authoring such wonderful talaga na batas na kung saan Ma'am Cynthia, you're not just impacting the farmers today, but you're also helping us to show the next generation na ito yung mga pwede nilang ma-avail, they can easily avail it through your program na ginawa na in-author. And then, ang dali sa Filmec na ipakita yung advocacy natin sa mga next generation kasi parang makita nila na oo, gusto nyo na mag-engage kami into agriculture through mechanization. Madali. No? Kasi, paano, di ba? Pero ngayon, madali. Kasi nga, nagpapamigay na kayo So, parang sasakay na lang ako or magte-training na lang ako. Ganyan. So, napakalaking tulong niya. And then, na-reshape niya talaga how we think about Y4M. Parang mas na-define kung ano yung mga gusto natin gawin sa program na ito, sa advocacy na ito. So, kumbaga
si RCEF Mechanization and Youth for Mechanization is magkatambal siya ngayon. So for the next for the coming years, ano po ang pangarap nyo ng pagdating sa Y4M? Nabanggit ko ng ilan kanina, pero talagang gusto natin ipakita sa mga youth na ma-rebrand talaga yung agriculture. Ito yung vision natin. Na actually, sa mga nanonood ng mga young people, pwede na kayo actually magtanim ngayon gamit ang transplanter. Hindi na kayo nakayuko. And then while listening to Spotify or YouTube music, di ba? O kaya naman, pwede na kayo na mag-prepare ng land habang kayo ay, kung you're into vlogging, nagvo-vlog kayo habang, this is how I prepare the land. Kaya, so pwede yun. You can actually harvest using rice combine harvester while doing reels, ganyan, or doing live stream naman, no, sa Facebook na ganyan. And actually, sa next phase, you can actually manage yung inyong mga yung ating mga pananim, no, yung ating yung nutrient no mga yan using drone, no. Pwede na tayong gumamit ng drone para i-manage ang ating mga pananim, and a lot more that we can do that is jiving with your interest. So it's not really yung nakahiwalay dun sa gusto natin. And then sa plan natin sa future, if you know how Grab works, how Booking, Foodpanda works, kanyan, that's our vision sa future, na one day if you have yung land at gusto mo na kailangan mo ng operator, ibubook mo lang siya, makikita mo doon kung ano yung pinakamalapit, for example sa dito sa Muñoz, and then ibubook mo yung kabataan na to, at yung kabataan na yun, by just booking that youth, malaki din kasi ang bayad kapag ka nag-operate ng machine. At malaki rin bayad kung halimbawa speaker, kailangan mo na speaker sa farm school mo, ibubook mo lang siya. And you're not just booking youth here, you are giving them hope. You're showing them that there is actually income, there's actually future, financially in agriculture. So we are going to show them na hindi lang as farmers, you can actually become operators, you can be speakers, you can be farm managers, you can be businessman while doing agriculture. So that's a lot that we can do. So mobile application is soon to be launched, and through that mobile application, booking will be possible. And then we're going digital naman and the youth is into digital talaga. So parang, at saka hindi lang digital, dun sa kumikita, gusto nila yun. Gusto nila ng pera. So we are doing online na mga registration, so we can consolidate them and put them in the app so they can be booked. So we're giving a lot of opportunities to them through Y4M. Through Y4M. And so yun nga, Kuya Jed, so ang gandang vision, no? Ito yung talagang tatanawin natin na kung tayo kasi pagdating, like for example sa comms, sa ACD, no, bilang tayo is medyo nakakatanda na. So nakikita ko na rin kung paano tayo mag-drive dito sa Youth for Mechanization, kasi nakikita ko sa office natin, no, dumarami na rin yung mga younger generation. At sila na din yung susunod sa atin to discuss this. So susunod, hindi na lang si Kuya Jet, may kasama na siya, mas bata na sa kanya. So yung mga ganito ba na at least nakita natin na sinimulan natin, and at the same time ginagawa makikita natin na may sumusunod sa atin. Kailangan lang magsimula. Next generation. So what can you say about more Youth for Mechanization? Nung una kong narinig tong Youth for M, parang naisip ko na kailangan lang pala talagang simulan para may sumunod. Kasi yung iba, kuya, like ako, hindi ko to maiisip, hindi ko to masisimulan. Pero dahil nasimulan mo na, syempre susunod ako. Kasi ito na gusto ko rin naman tong ginagawa natin, gusto ko rin tong nangyayari sa Y4M. And kung hindi mo siya nasimulan, iisipin ko, paano ko ba to sisimulan? Syempre hindi ko to kaya, ganyan. So since ito na siya, mas okay na sumunod tayo. Tingnan mo ko yan, dami mo nang naaya. Yung mga... naaya talaga yung mga inuman na. Ang dami na. Kasi nung nag-Bohol kami, parang, and dun sa Quezon,
meron din siyang listahan na parang ito yung mga kabataan, ito yung mga nakalista na gustong sumali sa Y4M. And tinatanong nila, after nitong registration, anong mangyayari? And then sabi namin, kapag fully launch na po itong program na ito, malalaman nyo kung ano na yung magiging benefits ninyo dito. Nakikita mo na they're very interested. Yes. Lalo na yung mga farmer leaders na may mga anak sila na ini-entice talaga nila yung anak nila na mag-ag-ag ka. Oo, sila yung meron actually ito diba mga agricultural engineers. Yes, tawag nila second line of our generation, second generation nila sa kooperatiba nila. So, from there, nagsisimula na sila mag-train ng mga kabataan na papalit sa kanila. So, parang nag-move tayo dito sa PhilMech. Meron tayong programang Youth for Mechanization. Pagdating sa kooperatiba, ganun din eh. So, we hope to meet sa gitna para meet halfway para ma-launch natin ng fully itong vision ng program. Ito maisagawa natin ng maayos itong Youth for Mechanization. Yes. Ang ganda na yung mga ganun naririnig ko sa inyo kasi alam nyo sa nakaraan talaga nasa pag-aaral din yan eh. Malaking factor yung magulang. Yes. I mean, primarily, gusto nating i-reach out yung mga youth, but secondarily, we want to reach out those who are influencing them. And these are the parents. Kasi, dati, ang connotation, kapag ito po ay, pagka sabi nila, pinag-aaral kita para hindi maging farmer. Para hindi ka magsaka. Hindi ka rin magbukid. Hindi ka magbubungkal ng lupa. Or kaya sabihin nila na, tama. O kaya sabihin nila na, kung ayaw mong, kung wala kang mararating, abuti magbukid ka na lang, mga ganyan, no? Parang it's always the least choice. Yes. At saka para siyang punishment. No, so that's something that we wanna correct, no, sa mga ating mga kapatid na farmers, mga nanay at tatay na farmers. Sana help us, no, in educating our kids na they can do a lot in this world, but at the end of the day, the most noble thing that they can do is to feed the nation by becoming a farmer. Yes. And that's the noblest, diba, profession that we can ever find, especially in an agricultural community, agricultural country like the Philippines. Yun. Tatahimik tayo. Kasi ang ganda nung sinabi ni Kuya. Parang it's a noblesse. Kasi ako bilang Gen Z talaga, Kuya. Hindi ko rin naisip yung sarili ko sa bukid. Ay, inamin ko na hindi ko talaga siya naisip kasi parang nakikita ko pa lang yung parents ko na sobrang nahihirapan kasi sila sa bukid. And it's always sugal. Sugal kasi talaga, lalo na may bagyo tayo, mainit, natutuyo, ganyan. Yes. Sobrang daming gastos, pagod, tapos at the end of the day, may times pa malulugi ka, ganyan. So parang hindi ko naisip yung sarili ko na parang siguro kung ako yung malulugi, hindi ko kaya. So, it takes courage talaga para mag-farming ka rin. Yeah. And kaya nga tayo comms, diba? So, we are here to persuade, especially your family natin to adopt ito mechanization technologies. Kasi nga, kaya tayo, andito as a communicator, we serve as bridge, diba? Towards our farmers na di pa ganun nag-a-adapt, but also, tulungan sila na matutunan, mabigyan sila ng tamang impormasyon para dito. At the same time, ma-encourage natin sila, makasama natin sila na magtataguyod nitong programa, nitong advocacy natin, Youth for Mechanization. Yeah. Tapos yung sinabi niya din, as following yung mga sinabi niya, kaya naman gusto natin ipakita na yung gobyerno po natin, pamahalaan natin, meron po tayong mga proyekto na katulad nito, na kung ano yung nakita natin sa parents natin, maaring mabago na yung storya. Yes. Machines can actually change the narrative of our farmers' lives. No? I mean, the lives of our farmers, their livelihood, it can change drastically talaga with the use of machines. Yes. So, ito na. Merong interventions tayo. May paraan tayo. Yes. And I know, gusto ko, sa susunod na episode natin for Youth for Mechanization, gusto ko mag-tap ng isa sa mga successful or mga nag-adapt na mga young farmer natin. Tama. Na I know meron tayo So, nakikita ko na sila nakikita mo na sila na gumagawa na sila. Talagang nagiging visible na sila sa field pagdating sa mechanization sa kanilang community. So, we hope to interview them in support sa mga programa at mga activities at advocacy natin sa Youth for Mechanization.
So, Ayan. ang bilis ng oras, May, no? Oo, tayo magta-10:50 na pala. At ayan, may isang comment tayo sa ating mga comment viewers. tayo. Sabi nga po ni Joe Ruedas, sabi nga po na isang co-op, dito tayo umunlad sa pagtatanim. Bakit pa tayo lalayo? Correct. Kaya hinihikayat po nila ang second generation ng kooperatiba nila na hindi na lumayo sa farming at dito na mag-focus. So, tama yun. Tama naman siya, ate. Kasi katulad nga nung nasabi ni Kuya, 'di ba? Marami na tayong paraan, makinarya para mas magaan na yung trabaho. Yes, tama. And nandito pa si RCEF Mechanization at extended nga po. At extended nga mo na Thank you. 6 For another years. 6 years. So, meron pa tayong 6 na taon para magpamigay pa ng mga libreng makinarya at post-harvest facilities. At kaangkla nga nito, yung Youth for Mechanization. Mas mapapaigting pa yung programa natin sa advocacy na ito. Actually, Kit, gusto nating bumuo sana with the help of Yes. the LGUs ng mga service-based cooperatives. So, nabuo itong mga ideas na to nitong recently lang. And especially with our meeting with the DA, Yes, no, sabi, magkaroon ng cooperatives talaga, makabuo ng cooperatives na mga youth, service-based cooperatives for the youth, para may mga Y4M cooperatives tayo sa iba't ibang mga panig ng bansa. Yes, And ang good news nun, they can avail no, yung mga machines na pinamimigay din natin as young mga cooperatives and young agripreneurs. So yun yung ilan sa mga gusto natin. And even SUCs, papasok tayo sa mga SUCs to form Y4M student organizations. Para dun pa lang, nahahanda na sila. Yes. So, kumbaga nasa university ka pa lang, nag-aaral ka pa lang, ito na, alam mo na kung saan yung punta mo di ba? Yes. So, magandang strategy to entice them and to be part of our advocacy. Yes. Yung sa university pa lang, yan yung nabanggit ni Kuya last time na sabi ko, that's a very good news kasi sa amin nung nag-aaral kami sa DevCo, parang iniisip namin, saan ba kami pwedeng pumunta? Considering na magkakaroon tayo sa mga university, parang nasa university ka pa lang, as a DevCo, pwede akong pumunta sa PhilMec, may ganito pala silang programa, ganyan. So, pwede yun. So, very fruitful, very insightful itong topic natin. And I hope mga tagapakinig guys, marami kayong natutunan. At syempre, naengganyo kayo to be part of our advocacy. So, sa mga nakikinig at nanonood po ng ating programa, maaari po kayo mag-send ng inyong comments, ng message, o mag-comment kayo sa aming Facebook live stream. Shout out, ibabasahin po namin ito. So, Kuya Jet, 10 minutes na lang matapos nating programa. Baka may gusto kang batiin. Mensahe na lang. Or panghuling mensahe na lang po para sa ating mga nakikinig. Gusto ko yung part na ito ng mensahe. Kasi, Yes, oo. First muna, I wanna talk to the parents. Sa mga nakikinig po ng mga magsasakang, magulang, alam ko po na naging mahirap ang pagsasaka sa inyo sa nagdaang mga taon. Hindi po ito madali. May mga pagkalugi, sabi nga ni Mai, because we are very prone to the climate change, especially the typhoons na dumadating. Salamat po sa inyo na hindi po kayo sumusuko, na kahit may mga panahon na lugi kayo, ay tumabangon pa rin po kayo. You are the image of resilience ng mga Filipino people today. And we salute you for that. But I hope na yung narrative natin when it comes to farming will change. Na, oo, mahirap, but it doesn't mean that we should leave farming. Sana kayo maging instrumento ng mga anak natin para ma-encourage po sila na mag-join, mag-engage into agriculture. Because gaano man po kalaki, gaano man kaganda yung gawin natin sa lifetime natin, hanggang dun lang po yun. Kung wala pong susunod sa atin, wala magpapatuloy na magagandang nasimulan natin. So I hope na if you can start with your one kid to encourage and encourage that kid na talagang ganito kaganda ang farming, please do so. At sa mga kabataan naman po, kung nakikita nyo na hirap nga yung mga parents, I know it's hard to persuade you to bring you to agriculture, but I hope you can see marami ng pagbabagong ginagawa. Ang una, ang pamahalaan natin, even the private sector, are helping us, the agriculture sector. Sana nakikita natin ito at sana huwag kayong matakot kasi isa na yung PhilMec sa nininiwala sa inyo, sa next generation. And we really need you. I'm calling all of you. We really need you. You are the real hope of our nation. And
sabi ko nga kanina, pinaka-mataas, pinaka-noble na profession sa ngayon talaga is being a farmer. It's not that hard, it's not that easy, but it's very fulfilling. Can you just imagine, you will be feeding the nation. We need you. We hope to see you on the ground in the next more years. We want to work with you. So yun, thank you very much. Yes. Sobrang ganda, wala akong masabi. Ang sa akin, for me, konting feedback, but we hope na magkaroon tayo ng mas maraming advocate pa ng ating ng Youth for Mechanization. At the same time, is kami bilang mga anak ng magsasaka. So, mapasama din dito, no? Yes. So, hindi pa kasama pa kami sa age. Yes, of course. Of course. So, yung ganun ba? And, I really hope talaga na magtuloy-tuloy itong programa natin para hindi lang sa atin, but sa next generation. Ayan, Ate Kit. So, tapos na? Dito na po natin tinatapos ang ating interview with Kuya Jet about Y4M. And we hope to have another series naman ng Youth for Mechanization na kasama natin ng isang mga young farmers. Yes. That's nice. So, abangan niyo po yun mga mga karadyo. So, ikaw, Mai, baka may gusto kang batiin. Ayan, syempre, hindi natin kakalimutang batiin si Kuya Dudes, ang mga drivers natin sa motor pool. Ayan. Hi po sa inyo mga aming piloto. Yes, mag-ingat po kayo sa mga guards po natin na nagbabantay. Maraming salamat po sa inyo. Umulan o umaraw, andito sila. Yeah. And also sa mga kasamahan natin dito sa ACD, magandang umaga sa inyo. Hello kay Joe, kay Kuya Raymel, kay Colleen, kay Ate Bads, kay Kuya Lloyd, kay Akin, kay Ate Pia, kay Ate Jonah, kahit wala siya sa... Kay Dos. And syempre, ipa-plug ko na rin yung next live stream natin for Friday. Yes. November 22. Yes, abangan po natin si ating guest. Yes, ang ating guest si Mr. Mark Daniel para sa ating usapang RCEP. Siya na. So, baka may gusto kang pang batian, Kuya Jet? Wala naman. Siguro lang, sino pa ba? Hello sa mga nakikinig. Sana sa mga listeners, please share our live stream. Please share yung inyong mga magandang nakukuha dito sa ating live stream. And sana keep listening to Radyo Agri 90.1. Yes. So, ayan, ate, hahabol ko lang. Nanonood pala yung nanay ko. Hello, Mami. Hi, tita. Ito na po yung anak niyo. Be proud. Narinig niyo po ba yung mga sinabi ni Mai? Sa TV na po siya. So, ayan, ate, gusto ko lang rin silang i-invite sa collaborative media tour natin. Yes, magaganap sa November 27 and 28 sa November 27 sa PhilRise and November 28 naman dito sa PhilMec. Ayan. And also, November 29 to 30 ang ating Mechanization Roadshow. Sa Kabanatuan naman ito. Ano nga ba ang ating team dyan? Gitnang Luzon? Gitnang Luzon, sentro ng mekanisasyon. Yes, so we are inviting everyone to join us, our Mechanization Road Tour on November 29 to 30 in Cabanatuan City. Yes, with ang mga bisita po natin dito. Syempre, nandito sila direct. Ayan. Dito sila direct. And then, nag-invite din tayo from Department of Agriculture or Secretary. Ayan. Yes. And also our farmers, ang bida natin sa araw na yan. At yan na po, nagatapos ang ating programa sa ngayong araw, mga karadyo. Ako si Kit. Ako si Mai. Dito lang sa Usapang RCEP. Modernong pagsasaka. Kaagapay na magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Dito lang si Radio Agri 90.1 FM. Ang kasaganahan para sa bayan. Basta makinaryang RCEP. Makinig sa Usapang RCEP dito lang sa Radio Agri 90.1 FM.